Nagagalak po ako at nagpapasalamat sa mga miyembro ng committee by overwhelming majority of 54 with only one no vote na dineclare na as sufficient in form and substance, both in form and substance, yung third complaint, just like the fourth complaint. At sa una pa nga lang po, nasabi ko na po ito sa previous interviews na wala pong duda sa akin o hindi po ako nag-alangan na sabihin na yung complaint, yung Sabalya et al. Complaint is really sufficient in both form and substance. So, bagamat syempre hindi natin alam kung ano yung magiging botohan, but hindi na po tayo talaga na gulat doon kasi alam naman po namin that it passed the test of both form, sufficiency of both form and substance. Kung makakapekto po ba yung final na perjury case ni VP Sara against Madriaga dito po sa impeachment? Sa tingin ko hindi. Kasi alam mo, ang tingin ko dyan ay kinakabahan na yung kampo ni VP Sara. Alam nyo, kasi yung magiging testimonya ni Mr. Madriaga, yung sa kanyang affidavit, ay isa sa pinakamahalaga at matibay na nakadagdag na ebidensya dun sa mga existing ng evidence nung dating na-impeach siya in 2024. So, kinakabahan na siguro. Yan ang tingin ko, yung kampo ni VP Sara. Nung noon, hindi nila pinapansin. Tapos, biglang kinasuhan na nila. And meron din ako nakita na parang kino-compare doon kina Matobato at Las Cañas. Well, tama po na i-compare kina Matobato at Las Cañas. Pareho po sila. Lahat po sila nagsasabi ng totoo. So, sila ho ay mga tinatawag na mga insiders. Insiders sila Edgar Matobato and Arturo Las Cañas doon sa DDS killings, saka iba pang mga EJKs attributed to the Duterte regime. Ito naman ay insider doon sa mga pinaggagawa ni VP Sara doon tungkol sa confidential funds. Ma'am, are you certain na even without the Madriaga statement, the impeachment complaint will stand alone? We are confident. We are confident. Kasi nga yung mga tungkol sa confidential funds, tungkol especially doon sa admission to assassinate, a plot to assassinate the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yun po para sa akin, malakas na malakas yun. Lalo nang nandyan yung video na nakita natin lahat. So that's a very strong evidence. And that is definitely a ground for impeachment. Kasi other high crime yan eh. That is betrayal also of public trust. Hindi pwede na isang napakataas na opisyal ay basta-basta na lang nag-threaten sa Pangulo at sa iba pang mataas na opisyal katulad the former House Speaker. Tsaka yung video na yan, na-authenticate na yan ng NBI. And kaya nga na-filean na si VP Sara ng grave threats and inciting to sedition. So para sa akin, isa yan sa pinakamalakas, yung ground na yan. There's a common ground for both the third and the fourth complaints. Ma'am, may kinalaman po yung timing ng pagpa-file ng perjury complaint dun sa nangyaring impeachment proceedings? Sa tingin ko po, bakit dati hindi nila ginagawa yan? Noong November pa, lumabas yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. And then bakit ngayon lang? Tina-timing na nila. Alam nila na magbobotohan na ngayon. So maybe they're hoping na more or less ma-dissuade o ma-impluensyahan, mag-aalangan na mabumoto in favor of the declaration of sufficiency in substance ngayong araw na nangyari na nga. Buti na lang, wala namang pumansin sa ganyang taktika na an attempt to try to influence the proceedings. Kung are you expecting na sasagot si VP Sara dito sa 10-day notice ay bibigay ng komite? Of course, it's up to her. It's up to her. Kung hindi niya sagutin, then she runs the risk of
having waived the right to answer. So, decision po niya yan. I'm sure she will be consulting the lawyers, her lawyers, if she has not done so by now. Ma'am, should the Justice Committee subpoena the bank records of the Vice President? Oh yes, dapat. Kasi kasama yan sa allegations. It shows the accumulation of wealth, of unexplained wealth, grossly disproportionate to kanyang mga linagay sa kanyang SALNs. Kaya nga ang talagang gagawin is that ipapasabpina yung SALNs mula pa nung siya ay mayor and vice mayor of Davao City, and then all the way to kanyang current incumbency as vice president. So, ganun din sa bank records para makita yung unexplained wealth na may mga, meron na pong mga ibang mga pinakita dyan. Si former Senator Sonny Trillanes, so naging hearing noon sa Quadcom. So, susundan lang po yun. Now, we can actually, and the committee would be well within its powers to direct the submission of the bank records. An impeachment proceeding, a committee of the House can do that, to subpoena those bank records para makita talaga yung mga milyon-milyon na mga nandyan sa kanyang bank accounts. Either ang mga bank accounts na joint with her father, joint with her husband. So, makikita po natin yan. Ma'am, regardless of her answer, dapat isubpoena yung bank records. Regardless kung paano niya sasagutin dun sa answer niya, Oh yes, dapat isubpoena. yes.